Praise God. Praise God. Ayan. Thank you. Sige, palakpakan po natin si Jesus. Yung pong palakpak na para kay Lord. Okay. Kumusta po kaya? Pabuti ng pabuti. Paayos ng paayos. Papogi ng papogi. Paganda ng paganda. Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal. Padami ng padami. Okay. Ayan. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, salamat sa biyaya ng Diyos, andito ka. Oo. Yung iba ay natakot ata sa ulang. But you're here. Like ikaw ay hindi nagpatinag. Sabi nga ay, maulan pero di mapipigilan. Matindi. Praise God. Okay. Sa Bible po, meron pong isang pangyayari. Basahin ko po sa inyo sa Aklat ng Bilang or Numbers. Chapter 22, beginning verse 2. Nakita ni Balak na anak ni Ziphor ang lahat na ginawa ng Israel sa Amorreo. Ito po ay yung time na lumabas po ang Israel from Egypt. At they are claiming the promised land. So in order for them to claim the promised land, na by that time may mga nakatira ng ibang tribes, I think they are waging war against those existing tribes. And because sinasamahan po sila ni Lord, natatalo nila lahat ng kalaban nila. Then here comes the king of Moab. His name is Balak. Nakita niya ang ginagawa o ang mga tagumpay ng Israel, most especially do sa huling battle against the Amorites. Ayan. And on verse 3, ang sabi po roon, ang Moab ay takot na takot sa taong bayan ng Israel, sapagkat sila'y marami. Ang Moab ay nanghina sa takot dahil sa Balaam. Nabe-bless ang ibinebless niya at nakcurse talaga ang kinurse niya. Sinasamahan talaga ito ni Lord. Okay. So once again, makikita po natin from the background of the story, si Balaam ay genuine man of God. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, tunay ito. Tunay siyang propeta ng Diyos. Talaga naman daw nabe-bless. Yung hari na mismo ng Moab ang nag-recognize. Nabe-bless ang binebless mo. Naka-curse ang kinukurse mo. Ay siya, pausap na. Paki-curse naman aring bayang aring lumabas galing sa Egypt. At kami tatalunin na para kami ang manalo. Tuloy natin ang story. Ang matatanda ng Moab at Midian ay pumaroon na dala sa kanilang kamay ang mga upa para sa panghuhula. At sila'y dumating kay Balaam at sinabi nila sa kanya ang mga sinabi ni Balak. So kung you will imagine the scene, nagdatingan po, nagpuntahan po dun yung mga elders. Siguro ito ay group of counselors ni King Balak. And they represent their king. Together with them, dala-dala na nila yun daw pambayad, yung cash. Alam ninyo, ito'y talagang kalakaran ng mundo Kung ikaw ay may uusapin, dapat may dala kang pampabilis ng usapan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, talagang gayon yata noon pa. Gaya ng kalakaran ng mundo Ano gayang iyon dalang iyan? Ay wala, ako'y may uusapin sana sa iyo. Ba nga naman. So bumibilis ang pulong, depende sa dala. Kahirap naman yung makikipag-transact, makikipag-negotiate ka. Ay nasaan ang pira? Nasaan ang pambayad mo? Bibilhin mo ito? Oho, nasaan ang pambili mo? Samantalang pagdala mo na, miski kulang,
Parang minsan napapauun na rin yung kausap, dala mo na kita na. Hawak na ang cash. Tuloy natin. Kanyang sinabi sa kanila, pagkakita ni Balaam sa cash, sabi ni Balaam, kanyang sinabi sa kanila, dito na kayo tumuloy ngayong gabi. Sabi ko sa inyo, madali ang pulaw. At ibibigay ko sa inyo ang kasagutan kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa akin. Kaya't ang pinuno ng Moab ay tumuloy na kasama ni Balaam. Yan. Alam naman ni Balaam, ito gang kanyang pinapasok na ito ay aaprubahan ni Lord. Bakit? Ipinapakurse yung isang bayan. Ito kay kalooban ni Lord. Oo nga, the Lord is with you and blessing you, that whoever na i-bless mo'y mapapagpala and whoever na i-curse mo'y makakurse. Pero, hindi naman nangangahulugang porket nakakurse nga ang kinakurse mo'y mangkakurse ka na, lalo na kung may gayang bayad. Alam mo, pag may money involved, minsan nakakapaisip na. Are you there? At in the first place, di ni pala ang pangitan na hindi kalooban ni Lord, pero in-entertain pa rin ni Balaam. Bakit? Kita na ang cash. Ano sabi ni Balaam? Parinig kayo, tuloy kayo din. At tayo din muna kayo matulog. At ipagpe-pray ko. Tatanungin ko si Lord. Tatanungin mo si Lord? Tatanungin mo talaga o pipilipitin mo ang kamay ni Lord? Kita mo na kasi ang cash. At ito na ang sumunod na pangyayari. Verse 9. At ang Diyos ay pumunta kay Balaam at nagtanong, sino ang mga taong ito na kasama mo? Iyan na. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, sino ang mga kasama mo? This is an indirect question from the Lord saying to Balaam, sino yung mga kasama mo? Bakit tinatanong ni Lord ko sino? Di ba si Lord ay all-knowing God? So hindi ibig sabihin ng tanong na ito ay hindi ko kilala yan, sino yan? No, kilala ni Lord lahat. Ang ibig sabihin ni Lord, bakit ka nasama sa mga iyan? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sino ang mga sinasamahan mo? Yang mga tingin ninyo ngayon, alam nyo na kung saan patungo ito. Closing prayer na tayo. Lord, sabi ni Lord, aba, ang anak ko ay gaya ng mga kasama mo. Iwasan nating matanong tayo ng Diyos ng ganito. Iwasan natin. Anak, ikay anak ko. Ay bakit ang tinuturo pamoy gayaan? Katahimik ninyo. Hindi ko alam kung kayo'y nilalamig o ano. We all know that bad company corrupts good character. Yan ang sabi ng Bible. Kaya talagang ito'y dapat napapag-usapan. Lalo na sa mga kabataan, papasok na uli. Okay. Tuloy natin. Sinabi ng Diyos kay Balaam, huwag kang paroroon na kasama nila. Huwag mong susumpain ang bayan sapagkat sila'y pinagpala. Pangitan na ha, malinaw na ang pulong. Ano ang sabi ni Lord kay Balaam? Huwag kang sasama sa kanila. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huwag ka daw sasama sa mga bad influence. Yan na. At ano pa ang sabi ni Lord kay Balaam? Huwag mong susumpain ang bayan sapagkat sila'y pinagpala. Ang linaw ng instruction. Verse 13. Kinaumagahan, ayan. Sinong nasusundan ng story? Kinaumagahan, si Balaam ay bumangon at sinabi sa mga pinuno ni Balak, umuwi na kayo sa inyong lupain, sapagkat ang Panginoon ay tumanggi na ako'y sumama sa inyo. Very good naman ni Balaam,
Very good kasi Balaam. Oo, sabi ni Lord, di wag sasama. Di ang sabi niya, umuwi na kayo. At ang sabi ni Lord, di wag akong sasama sa inyo. Ang sinabi ni Balaam sa messengers ni Haring Balak ay hindi kumpletong sinabi ng Diyos. Sinabi daw ni Lord, ay ayaw daw ni Lord na si Balaam ay sasama sa kanila. Sinabi nga. Sinabi naman pero kulang. Hindi niya sinabi na sinabi rin ni Lord na wag mong susumpain ang bayang iyon. Kulang. Sabihin mo nga, kulang. Pastor, para namang pareho lang yun. Malaking iba. Malaking iba. Kung idiniin ni Balaam, ay hindi lang yung ayaw ni Lord na ako'y sumama sa inyo. Kung ang idiniin ni Balaam ay ayaw ni Lord na sumpain ng Israel, di sana tapos na ang pulong. Di sana tapos na ang tukso. Pero dahil lang sinabi lang niya ay wag daw akong sumama sa inyo, parang ang dating, hindi lang yata niya type ang mga pinapunta. Parang ang dating, pinatataas lamang ang level ng negosasyon. Are you with me? Kaya ano nangyari? Binuksan pa ni Balaam ang pintuan para bumalik ang mga kalaban at sumubok muli. At makikita natin ang next step ni Haring Balak, ni-level up lang niya ang mga representatives niya. Verse 15. Si Balak ay muling nagsugo ng marami pang pinuno at lalong higit na marangal kaysa kanila. Yan ang sinasabi ko. Ano ang parating sa inyo? Ay sabi ho'y wag daw ho siyang sasama sa amin. Ay baka hindi kayo feel. Sige, magpadala tayo. Ayaw mo palang sumama sa mga una kong sinugo? Heto ang mga mas gwapo, mas mayaman, mas kilala, mas mararangal kaysa do sa una kong pinapunta. Alam mo, ito ang thinking talaga ng mundo sa tao. Ito ang thinking ng mga tao. Lagi kang may katapat. Yan ang laging thinking nila. Mayroon kang presyo. Kaya kung hindi ka makuha sa 1.5, gagawin 2.5. At kung hindi ka makuha sa 2.5, kahit sa mismong araw na 5K, ilan kayo dyan? Yan ang thinking ng mundo. Ikaw ay may presyo. At huwag kang papayag. Sabi ko nga sa inyo nung last Sunday, iba ka. Diba? Sabihin mo nga ulit, tandaan natin nga, iba ako. Sa kabila, sabihin mo, iba ka. Diba? Bakit yung iba? Dahil yung katabi mo ay above normal. In short? Diba? At saka yung katabi mo ay anointed, pinahiran. Dito sa atin, may pahid. Kaya iba ka, huwag kang papapresyo. Are you with me? Tuloy natin ang story. Alam mo, pag sa una pa lamang encounter at hindi mo na sinaraduhan ang pinto sa tukso, willing ka pang makipag-bargain sa temptation, sineset up mo ang sarili mo para bumagsak. Unang hint pa lang ng temptation, close the door. Pag alam mong merong something and smelling fishy, nag-aamoy monkeypox business, close the door. Iba ka na. At pag ikaw ay nagbukas pa ng kaunting siwang, nag-iwang ka ng kaunting siwang, believe me, babalik at babalik ang manunukso. Ito ang hindi nagegets ni Balaam . Hindi lang sa ayaw ng Diyos na ituloy mo, Balaam, ang pagsama sa mga bad influence. Ang sabi ng Diyos, ayaw niya na magpatuloy ka sa pagiging materialistic mo. Mamaya makikita niyo ang mga connection nito. Tuloy natin ang story.
Verse 16. Sila'y pumunta kay Balaam at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ni Balak na anak ni Zippor, ipinapakiusap ko sa iyo na huwag mong hayaang may makahadlang sa iyong pagparito sa akin. Sapagkat ikaw ay aking bibigyan ng malaking karangalan. At anumang sabihin mo sa akin ay gagawin ko. Everybody say, anumang sabihin ay gagawin ko. Ipinapakiusap ko na pumarito ka at sumpain mo para sa akin ang bayang ito. Alam mo kung ano equivalent nung anumang sabihin mo sa akin ay gagawin ko? Ang equivalent niyan, blank check. Inisyuhan ka ng cheque, 100,000. Inayawan mo. Umalis. Nung bumalik, ini-issue sa iyong cheque, may perma lang. Ikaw na maglagay ng amount. Ay, yung iba'y nagayon, ha? Naganda na ang mata ng iba. Oh. Alam mo, yan ang mindset ng kaaway. Ang paniwala ng kaaway, kaya kang bilihin. Sino yung nakakapanood ng mga foreign series na nagmi-meet sa crossroads, tapos nagbabaon ng mga buto ng pusa, etc. At tapos may lilitaw doon, either gwapong lalaki o magandang babae, tapos makikipag-deal. Anong gusto mo? I want fame. Okay. In exchange for your soul. May mga ganun eh. Parang dati sa Supernaturals ko napapanood yung mga ganun eh. Laging ang alam at isip ng kaaway, may presyo ka. Kaya ito mapapansin mo. Siguro yung mga kalalakihan, yung mga youth na boys. Siguro isip mo, bakit nung ako ay malayo sa Diyos, ay wala namang nagkakagustong chick sa akin? Sinong mga boys yung nakapagtanong na ng gayon sa sarili? Bakit nung ako'y malayo sa Diyos, wala naman nagkakagustong chick sa akin? Bakit ngayong born again ako, abay marami nang may crush sa akin? Nasa si JC? Ay, pala. Nasa si Johnny? Ayaw, nasa si John. Bakit nga gayong? O yung iba naman ang sabi, itong taong ito, gustong-gusto kong isama niya ako sa kanyang mga ganaps and happenings before. Pero di naman niya ako sinasama. Bakit ngayong born again na ako, ay para bang giliw na giliw siya sa akin? Lagi niya akong isinasama sa mga parties na pinupuntahan niya. At lagi niya ako niyayaya, kahit pa sinasabi kong ako'y mag-church, ay ang sasabihin sa akin, mabilis lang naman. Alam niyo kung bakit gayon? Simple lang. Tinataasan lang ni Taning ang presyo. Pastor, sino ko si Taning? Si Sataningning. Simple lang yan. Sabi ni Taning, mahal mo si Lord? Tingnan natin. Tataasan ko lang ang presyo. Tingnan natin kung mahal mo pa rin yan, Lord mo. Katahimik nyo ga? Ako gawin naninibago sa inyo. Okay. Ngunit si Balaam, verse 18, ay sumagot sa mga lingkod ni Balak. Kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, hindi ako maaaring lumampas sa utos ng Panginoon kong Diyos na ako'y gumawa ng kulang o higit. Wow! Very good! Si Balaam, ang galing sumagot. Nakita niyo yan? Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Balaam. Kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, hindi ko susuwayin si Lord. Matindi. Matindi. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, matindi. Ituloy natin ang kanyang linya. Verse 19. Manatili kayo rito, gaya nung mga nauna, upang aking malaman kung ano pa ang sasabihin sa akin ng Panginoon. Bakit ganyan?
Akala ko pa naman okay na. Di sana ang next na linya ay, umalis na kayo! Wala kayong aasahan! Pero ano sabi? Hindi ko gagawin ang pinagagawa ninyo, hindi ko susuway ng aking Diyos. Pero mag-overnight muna kayo. Tingnan natin, baka naman mababago ang isip ni Lord. Dali, sayang din, sayang. Ano ba yan? Akala ko pa naman ay nanindigan na. Ang ganda ng sinabi Pwedeng gawing linya sa pelikula. Di ba? Kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto. Yun laang. Sabay banat. Pero huwag kayong umalis. Stay longer. And let's see. Baka naman malalambing natin si Lord. Sayang din kadami niyang ino-offer niyo Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ang problem ni Balaam ay bad company at siya'y sobrang materialistic. Kung may kilala kang ganyan, huwag mong titingnan dahil wala ditong ganyan. Pwede bang palakpan mo si Lord sa buhay ng katabi mo? Thank you, Lord. Ang problema rito, nakikita natin, bad company, sobrang materialistic. Have you ever seen a person na sobrang materialistic? Yung talaga namang tuwi na lang makikita mo lahat iniha-highlight ang lahat ng nasa katawan niya. Maganda, sombrerong branded, ang t-shirt branded, ang short branded, ang sapatos branded, ang salamin branded, ang cellphone branded, ang relo branded, nahulog yung panyo, branded. Pag upo, lumabas ang brief, branded. Napaka-materialistic. Ang gamit lahat branded. Ay, wag kang kikibuin yung gamit na yon at talagang baka masabihan ka mas mahal pa ito sa ibuhay mo. Yan ang problema ni Balaam. Siya'y materialistic. Ano pa? Bad company. Ano ibig sabihin nga, pastor, ng bad company? Di magre-resign na at lilipat ng company? Hindi. Masasamang impluwensya ang mga kasama. Ay parang mga nag-church naman po, pastor Nag-church. Kristiyano, na tunay. Kaya pinapaalalahanan tayo ngayon ng salita ng Diyos. Choose your company. Ay ano pong pipiliin ko? Ang piliin mo ay yung inilalapit ka kay Lord. At hindi yung hinihila kang palayaw. Yun ang piliin mo. Ang piliin mo ay yung hindi naman ginagawang kawawa ang sarili, pero hindi kumukuha ng value sa kung anumang mga nasa katawan niya, sapagkat malinaw sa kanya na ang value niya ay na kay Lord. Choose those people na ganyan. Yun ang samahan mo. Yun ang barkadahin mo. Yun ang sanggang dikit kayo. Yun ang mga ipinaglalaban. Okay. Ano pa? Ang isa pang problema ni Balaam, pag may sinabi na si Lord, tapos na ang pulong. Hindi na yung, meron akong narinig Pastor, di ka po ang sabi sa Bible, wag daw hong maglalasing. Oo di sumagot mo na, oo nga. Ibig sabihin kung isang shot laang, hindi masama. Kita niyo yung mga isip ng gayong tao, Ibig sabihin yung isang shot, hindi masama, pastor, dahil hindi naman ako malalasing sa isang shot ngalingali ko nang tanungin at pahabain, ngalingali ko sabihin, gano'ng kagakataas yung mat? Baka naman isang grande ang shot mo. Isang case. Saka ilan ka? Ilan? Baka may isa kada umpukan. Di bago ka makauwi, lungangi ka na rin. Diba? Ang point ko ay ito. Pag may sinabi na si Lord, settled na yon. Hindi na siya subject for negotiation. Pero ba't ang tao keep on trying their best
para makalusot, para bigyan yung kanyang gusto ng karapatan, i-validate kung ano man yung kanyang ipinaglalaban. Meron din akong nakausap minsan, ang sagot naman sa akin, ako naman po ay occasionally lang. Ano daw? Occasionally lang uminom. Ano ibig sabihin ng occasionally? Tuwing may okasyon. Sa ibang bansa kasi, pag sinabing occasionally, ibig sabihin nun, minsan-minsan lang. Eh, dito sa Pilipinas, iba eh. Occasionally, tuwing may okasyon. Pag may sinabi na ang Diyos sa kanyang salita, finish na. Hindi na ipinaglalaban pa ang gusto. Are you with me? Sinabi nang wag makikipamatok sa di mananampalataya. Ano pa ba namang gustong idagdag sa utos na ito? Sinabi nang wag makikipag-boyfriend-girlfriend sa hindi naniniwala kay Lord. Anong gusto? I-edit? Wag makikipag-relationship sa hindi naniniwala kay Lord, malibang pogi. Gayang, malibang maganda. Malibang mangako sa iyo na pagkasal na ay saka magbo-born again. Malibang magsabi sa iyong ikaw naman ang babago sa akin pagdating ng araw. Shoo! Kung ngayon pa lang ay wala na yan takot sa Diyos, huwag mong akalain na magkakaroon yan ng takot sa Diyos pagkasal na kayo. Yes, may nangyayaring ganon, pero bakit ka susugal? Why take the risk? Eh kung naandyan naman si Johnny. Ang problema kasi sa mga Christians ngayon, kung saan-saan ka pa lumilingon, nandito lang naman ako. Saan-saan ka pa tumitingin, nandyan lang naman si JC. Ewan ko kung bakit meron talagang yung ganyan ang trip, ano? She's dating a gangsta. Falling in love with an emo girl. Ewan ko kung alam ng mga kabataan yung emo, yung mga batang 90s eh. May kilala ko, nakita ko yung mga picture eh, imong-emo eh. Oh, pastora na ngayon. Reka. Oh. Sino daw? Secret. Walang kabakas-bakas. Pero kita ko siya, nung una pa lang. Anyway, mahal na mahal ko yun. Hindi si Pastora ha? Baka nasabihin nyo, mahal na mahal daw ni Pastora eh. Hindi si Pastora. Imagine niyo si Pastora emo. Reka. Tuloy natin. Eh ano pagang ipaglalaban kay Lord? Ay sinabi na huwag mong pababayaan ang pagsasama-sama, ang pagtitipon-tipon. Ano pa namang ipaglalaban mo doon? Ano ba ibig sabihin ng huwag pababayaan ang pagsasama-sama? Do not neglect meeting together. Huwag kang mawala sa mga gatherings na may kinalaman sa Kanya, kagaya nitong Sunday service. Kaya pwede ba sabihin mo, Lydia, sa katabi mo, salamat sa biyaya ng Diyos, andito ka. Alam mo ng mga sinabi ni Lord, hindi ko na iisa-isahin, napakarami. Pero isa lang ang ibig ko sabihin dito. Pag may sinabi na si Lord sa kanyang word, sa kanyang salita, final na yon. Hindi na yon. Paano naman po ang aking freedom? Paano naman po yung kagustuhan kong i-exercise kung ano yung gusto ko Teka muna. It's not about us. Always remember that. It's all about Him. He is the King and you are not. He is your Lord and you are not.
siya masusunod. Sabihin mo nga, Lord, not my will, but yours be done. Sige nga, palakpakan mo ng the best si Lord. Pag pinatagal mo ang negotiation, malamang sa ikaw ay bumili. Have you noticed that? Napansin nyo yon? Pag patuloy kang nakikipag-chat dun sa seller, mamaya bibili ka na. Kaya yung iba magagaling tatanungin lang, how much? Pag sinabi, sin na. Yung iba kasi, hanggang magkano, ay nako, pahabain mo yan mamaya, most likely mapapabili ka. Tama? Kaya ang dami ngayon umo-order sa Temu. Ayaw tumemo. Di ba? Tuloy natin story. Bilang chapter 22 verse 20. Nang gabing iyon, ang Diyos ay dumating kay Balaam at sinabi sa kanya, kung ang taong iyan ay pumarito upang tawagin ka ay bumangon ka, sumama ka sa kanila. Ngunit ang salita mo lamang na sasabihin ko sa iyo, ang siya mong gagawin. Oh, payag naman pala si God na sumama si Balaam sa kanila Actually, hindi naman talagang payag. Nung una pa naman sinabi na huwag kang sasama sa mga yan. Pero bakit nagbago ang statement ni Lord? Kasi, ang tigas ng ulo ni Balaam. Sabihin mo nga, matigas ang ulo. Alam niyo kung ano nang nangyayari rito? Ang tawag po rito ay permissive will. Dalawa po kasi ang klase ng will. Ang una, anong third will? Pantatlo yon. Sabi ko dalawa. Ang una, perfect will. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, perfect will. Ang pangalawa ay ito, permissive will. Ano yung perfect will? Yun yung perpekto, sukdulan, pinakamagandang kalooban ng Diyos sa atin. Ano naman yung permissive will? Ang permissive will yung miski pa ilang beses nang sinabi ni Lord, pinasabi ni Lord sa kanyang mga lingkod, sa life group leader, sa Bible, sa nakapost sa FB, sa billboard sa kalsada, nasabi ng lagi ni Lord sa iyo ang gusto niya, pero ipinipilit mo pa rin ang iyo, sasabihin ni Lord, siya sige na. Ikaw nang bahala. Si Balaam ang may gustong sumama sa mga iyon, hindi ang Diyos. Alam niyo po ang isang kahangahangang bagay kay Lord? Makapangyarihan ng Diyos, kayang gawin ng lahat. Pero alam niyo, pinili niyang respetuhin ang ating pasya. May nagtanong sa akin, Pastor, kung mabuti ang Diyos, bakit may hell? Naisip niyo na rin ba yon? Kung mabuti ang Diyos, bakit may impyerno? At ang mga mapupunta do'y mapapahamak for eternity? Then let me ask you, Pastor, if mabuti ang Diyos, bakit may hell? And then I answered him plainly. May hell kasi mabuti ang Diyos. Dahil kung hindi mabuti ang Diyos, pipilitin ka na lamang niyang tanggapin ang langit miski ayaw mo. Pupuwersahin kanyang tanggapin si Jesus at mapapunta ka sa langit kahit ayaw mo. Yes, may ayaw kay Lord. May mga taong ayaw kay Lord. And our God is so good. Nabibigyan kanya ng freedom of choice. Our God is so good, ibibigay niya sa iyo ang pasya. Choose. If you want life, receive my Son, Jesus, and you will be saved. You're going to heaven. Kung ayaw mo naman, then do not accept Jesus, go to hell. Napakabuti ng ating Diyos. Kahit pa magpamali-mali ka ng desisyon sa buhay, hindi titigil ang biyaya ng Diyos sa iyo. Nagtatagal ang sanay mas mabilis na pagpasok mo sa iyong promised land. Nagtatagal ang answered prayer mo. Nagtatagal ang breakthrough mo sa buhay. Nagtatagal kang sumakses.
Bakit? Kasi nga, yung inilatag ng Diyos sa iyong daan na lalakaran mo, yun na dapat ang lakaran mo, ay sumesegue pa kasi. Nagtatagal. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kaya pala. Verse 21. Nasusundan niya? Kinaumagahan, si Balaam ay bumangon at inihanda ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ng Moab. Verse 22. Ngunit ang galit ng Diyos ay nag-alab sapagkat siya'y pumunta. Kalabo naman po, pastor ni Lord. Di kay sabi ni Lord, ipayag na siya. Bakit nung umaga parang nagbago ata ang isip at nagalit dahil sasama na si Balaam doon sa mga masasamang tao? May sasabihin ako sa inyo. Lahat ay pinahihintulutan, pero hindi lahat ay magiging maayos ang resulta for you. And in the case po ni Balaam, sabi siguro ni Lord, umuo ako sa iyo kagabi kasi gusto kong ipakita sa iyo na I love you this much, na ikaw ay binibigyan ko ng free will. Pero it doesn't mean naman na talaga namang, ang ibig ko sabihin doon, gusto ko ma-realize mo kagabi, kaya ako umuo sa iyo, gusto kong may ma-realize ka kagabi. Ay talaga naman the following verse ang nakalagay, maagang maaga, excited si Balaam. Excited yung tukmol na ito, talaga namang gumayak na. Sabi ni Lord, hindi naintindihan. Kaya mo talaga ito. Ngunit ang galit ng Diyos ay nag-alab sapagkat siya'y pumunta. Ang anghel ng Panginoon ay tumayo sa daan bilang kalaban niya. We are so blessed, may mga angels na ka-assign sa atin to minister, to guide, to guard, to help. Pero imagine ninyo yung napakamakapangyarihang anghel ng Panginoon will be turned against you. Because you're so kulit. Parang si Elisa sabi, you're so kulit. Siya noon ay nakasakay sa kanyang asno at ang kanyang dalawang alipin ay kasama niya. Dalawa lang ang sagot kaya nagkatuluyan niyang samahang iyan It's either nagsinungaling si Balaam na binigyan siya ng pahintulot ng Diyos na sumama sa kanila, or talagang alam ng Diyos na set na si Balaam na sumama. Merong mga ganyan set na, di na mapipigilan, kaya sinabi, sige, sama na. Permissive will talaga ito. At ito ay dahil nile-respeto nga ng Diyos ang pasya natin. Pero alam nyo, ito ang sobrang nakaka-amaze kay Lord. Hindi naman ibig sabihin at hinayaan na ng Diyos ay wala na siyang gagawin kahit papaano para makaiwas pa rin tayo sa consequences ng mali nating mga pasya. Pinagbigyan na ni Lord si Balaam, tigas ang ulo Pero nagpadala siya ng angel para pigilan si Balaam, para hindi si Balaam mapahamak sa consequences na kakaharapin niya because of his wrong decisions. Verse 22. Ang anghel ng Panginoon ay tumayo sa daan bilang kalaban niya. Siya noon ay nakasakay sa kanyang asno at ang kanyang dalawang alipin ay kasama niya. Verse 23. Nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, hawak ang kanyang tabak. Hindi kita ni Balaam yung angel, kita nung asno, kita nung donkey. At ano daw nakikita? Angel na may dalang tabak. Ikaw, pag nakakita ng nakaharang sa daan, may dalang tabak, yung sasalubungin mo pa. Di iiwas ka na. Ano nangyari? At ang asno ay lumiko sa daan at nagtungo sa parang. Umiwas yung asno Ikaw baga naman, makakita nung may angel na nga ay may hawak pang tabak. Di umiwas yung donkey. Ano nangyari? Pinalo ni Balaam ang asno upang ibalik sa daan. Alam nyo, ito napansin ko. Kapag nasilaw na sa alok na pleasure, fame, or riches ng kaaway, hindi na makita ang tamang daan. Magaling pa yung donkey, kita ang tamang daan. Mali tayo, busing, dini tayo. Ang sabi ni Balaam, mukhang pira. Hindi, dini, ang daan sa pagkakapirahan. Miski sala na.
daig pa ng asno, daig pa ng dangke, binabago niya ang daang tinatahak niya. Ayaw niya sa likong daan. Naks naman. At ano ang ginawa ni Balaam sa tumutulong sa kanya na makaiwas sa masama? Ano ang ginawa ni Balaam doon sa tumutulong sa kanya para makaiwas sa paggawa ng masama? And that's the donkey. Anong ginawa? Pinalo niya. Sabihin mo nga, pinalo yung donkey. Anong lesson? Bakit kaya ang mga ginagamit ng Diyos upang paalalahanan tayo at itama ang daan natin ay di lang sa binabaliwala natin minsan, masakit nito minsan, minamaliit pa. Lalo na kung siya ay mas mababa doon sa ikinokorek niya. Ang mga tanong, sino ka para magturo sa akin? Malimit ang mga taong ito na nagpapaalala ay nagmamahal sa iyo. Ang masakit ay tulad ng dangke ni Balaam, sinasaktan pa natin sila kapag natutuwid tayo. Pinapalaw. May sasabihin ako sa inyo, mapalad ka kapag mayroon kang kaibigan na willing i-take risk ang pakikipagkaibigan nyo, maitama ka lang ng landas. And let me tell you, ang mga ganyong kaibigan, ang tunay na kaibigan. Pero pag ang mga kasama mo, sige, ayos lang yan, okay lang, tapos sasabihin pa, sige, kasama mo ko dyan, join tayo, Hindi kaibigan yan, yung mga sulsol. Hindi kaibigan yan. Hindi yan tunay. Ang tunay na kaibigan ay yung, pare, magalit ka na sa akin, ku'y magagalit, pero mahal kita. At yung ginagawa mo'y mali. Ay anong ginawa ni Balaam doon sa dangking concern? Pinalo pa! Humanda ka sa akin. Ikaw, ha? Maalam ka pa sa akin. Ha? Sino ka ba? Bakit mo ba ako pagsasabihan? Donkey ka lang. Donkey ka lang. I'm the boss. Ganyan tayo eh. Verse 24. Na magkagayoy tumayo ang anghel ng Panginoon sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga ubasa na may bakod sa magkabilang ay sa halip na ma-realize, ano ba itong mga nangyayaring ito sa akin? Ba't nga nagkakagani-ganito ang buhay ko? Eh hindi. Malamang kaya ako'y nagkakaganito, gawa ng asnong ito. Ako, talaga naman, sinisip pa rin yung asno inisip pa rin yung donkey. Sa halip na makita niyang siya'y malina. Naghanap pa ng masisisi, naghanap pa ng, kaya kami nagkakaganito, kaya ako'y nagkakaganito, dahil mo. Oh? Ako na nga ang may concern din eh. Ako pa rin. Nangyayari yan. Sabi ni Balaam, asno, ikaw ang mali, hindi ako. Kaya nagkakaganito-ganito ako, ikaw ang may gawa. Okay, tuloy natin story. Verse 26. Pagkatapos, ang anghel ng Panginoon ay nagpauna uli at tumayo sa isang makipot na dako na walang daang lilikuan maging sa kanan o sa kaliwa. Nako, corner na. Alam nyo, nakakatuwa kay Lord, hindi siya natigil hanggat di mo gets. Tuloy natin. Nang makita ng asno ang anghel ng Panginoon, ito'y lumugmok sa ilalim ni Balaam. Sige, nakasakay si Balaam doon sa dangke. Walang lilipusan sa kaliwa, walang lilikuan sa kanan. Ayaw naman nung dangking pumunta at dahil may dalangan tabak yung angel, anong ginawa? Lumupage. Ay di dagasa. Ay masakit na ang paa, naipit Dumagasa pang gayon. Ang galit ni Balaam ay nag-alab at kanyang pinalo ang asno. Kakalungkot gare. Alam niyo kung bakit?
Hindi ka makakita ni Balaam na siya na talaga yun eh. Hindi naman na yung donkey eh. Yung donkey pinag-iinitan, may mga gayon talaga ga. Ang napag-initan eh yung ginamit ng Panginoon para ituwid siya. Eh siya naman na dapat, ang pag-initan niya dapat sarili niya. Hindi yan, pinag-iinitan niya yung instrumentong ginamit ni Lord. Kaya alam nyo, kahit nung unang panahon sa Bible, ang daming propetang pinatay. Bakit? Nasabihan. Ang daming propetang ipinakulong. Bakit? Naituwid. Nabulgar ang kanilang mga pinaggagawa. Na-expose. Anong ginawa nila doon sa mga ginamit ni Lord na supposed to be to help and save them? Pinalo ni Balaam ang donkey. Di pa nagpasalamat kay donkey na inililigtas siya, inilalayo siya sa kapahamakan. Hindi. Pinag-initan pa. Ano pa? Tingnan ninyo. Lahat ng mga struggles natin na iniligtas tayo ni Lord, even those times na tayo ay pilit pa rin nag-i-struggle kahit pangitan ng mali, ito ang isang mapapansin mo. Makikita mo na ang Diyos laging naglalagay ng harang para wag mong ituloy yung plano mong gawing kasalanan. Sino nakaka-relate? Bigyan kita ng example. Yung hasing-hasi ka sa pagbarik at alam mo na ang patunguhan mo talaga dyan dahil sa pagbarik mo. And then, biglang may sumakit. At kung ikaw ay sensitive enough sa pangungusap at pagkilos ng Diyos, sasabihin mo, Lord, salamat, sumakit ang tiyang ko. Hindi na ako tutuloy ng pagbarik. Ano pa? Ano pa mga hadlang? Yung ready ka na dahil solo ka sa bahay. Taman-tama, may wifi. At manunood ka na dapat ng mga nagsasaputang gagamba. Mga naglilingkisang sawa. Ano ga yung Pastor? National Geographic Channel? Hindi. Alam mo na ang ibig ko sabihin. Planong-plano mo nang manood at biglang may kumatok. Dumating ang lula. Apaw, nariyang kaga. Sabi ng iyong mamay, samahan muna daw kita. Ay lula, wala ako din eh. At maya-maya'y bumulong si Lord sa iyo, anak, at na-realize mo, thank you Lord. Thank you Lord sa buhay ng lula ko. Kasi kung hindi mo siya pinapunta, malamang nagkakasala na naman ako sa mga oras na ito. Sino rito yung ngayon, magpapasalamat ka kay Lord sa mga harang na inilalagay niya para hindi ka tuloy-tuloy na magkasala? Come on. Palakpakan mo si Lord. Thank you, Lord. Pwede ba sabihin natin yun lahat? Lord, salamat po sa mga harang. Yung mapapakompormiso ka na sana, magkakasala ka na pero may naging aberya. Oh, thank God. Jesus is not your one-time Savior lamang sa cross. Siyempre, pag ang pinag-usapan ay salvation para hindi ka mapunta sa hell, one time, big time talaga yon yung ginawa ni Jesus. Pero alam nyo, sa araw-araw, sinesave ka ni Lord. Araw-araw. Pero, yung gusto talagang magkasala, yung hindi ganun kasensitive sa mga roadblocks na inilalagay ni Lord para wag kang magkasala, yang gusto talagang magkasala, aarumbangin niyan lahat ng harang. May ganyan. Aarumbangin niya lahat ng harang. At yun ang ginawa ni Balaam. Sobrang harang na ang ginawa ng Diyos. Pero inarumbang niyan lahat. Tumuloy pa rin sa gusto niyang gawin. Alam mo, magandang prayer yon.
Ang alin po? Yung Lord, wag mo akong hayaang magkamali. Lalo na po sa mga malalaking desisyon sa buhay. Lord, maglagay po kayo ng pagkarami-raming harang. Wag po kayong titigil hanggat di ko gets. Magandang prayer yon? Magandang prayer yon. Lord, maglagay po kayo ng napakaraming harang hanggang magets ko. Kasi minsan nakala natin patungo sa ikabubuti, yung pala, we are deceived. Ang hinangad mo lang naman, yung kahit nasa bahay ka lang, magkakaroon ka ng income, di mo naman nakalaing scammer pala. Ang laki ng na-invest mo. Di ba? Ang hangad mo lang naman, makatulong ka doon sa kapatid mong may sakit. Kaya naghanap ka ng murang gamot. Yung pala naman, mura lang, pero hindi gamot. Fake pala. Kaya magandang prayer ito. Lord, wag po kayong titigil. Maglagay po kayo ng maraming harang hanggang magets ko. Andiyan pa kaya? Okay. Akala mo ba tumigil na sa paglalagay ng harang ang Diyos kahit inaarumbang lahat ni Balaam? Ito ang pinakamatinding harang. Pinakamatinding harang na inilagay ni Lord kay Balaam sa tindi, nakakatakot na. Ano kaya yan? Tuloy natin ang story. Bilang 22:28. Ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno at ito ay nagsabi kay Balaam, ano ang ginawa ko sa iyo upang ako'y paluin mo ng 3 ulit? Ano nangyari? Umimik na yung donkey. Nakakatakot na ito. Umimik na yung harang. Umimik na. Ano kayang mararamdaman mo? Ano kayang mararamdaman mo noong naglalasing ka at nagsalita ang bituka mo? Anong kasalanan ko sa iyo para butasin mo ako ng ganito? Ano kayang mararamdaman mo noong nagbubukas ka ng pornographic site at nagsalita ang dingding, kita kita? Ano kayang mararamdaman mo pag may umiimik ng hindi naman dapat na-imik? Ay ito na ang ginawa ni Lord kay Balaam. Kaya sa mga Balaam day yan, binabalaan kita. Huwag mong intaying may umimik na hindi naman na-imik. Katahimik nyo talaga. Ako'y naninibago sa inyo. May nakukuha ka kaya? May nakukuha kaya? Alam ko kayo medyo naninibago, sanay kayo merong 1, 2, 3, ana. Iba itong style natin ngayon, story. Naroon ng aral. At next week, may part 2 ito. Nandun yung 1, 2, 3. Okay? I don't know, maybe the following week, Father's Day pala sa susunod. Sheesh, Father's Day. Kaway-kaway mga tatay. Okay. Anong abot pa? Mayos kayong kabataan kayo, ha? Abot pa? Binabalaan kita, Balaam. Wag mo nang ituloy ang balak mong yan. Okay. Walang ganyan dito. Ay, nakakagulat na ito. Umimik na ang asno. Tuloy ang story. No, di ba? Kakatuwa kaya, no? Nakakapagbasa ka ng Bible. Oh. Praise God. Dito lang yan sa church. Sa bahay, hindi. Ay, sa bahay, nakakautay din naman. In Jesus' name. Tuloy natin story, verse 29. Sinabi ni Balaam sa asno, sapagkat pinaglaruan mo ako, kung mayroon lamang akong tabak sa aking kamay, sana'y pinatay na kita ngayon. Okay. Kung nakakagulat yung umimik ang dangke, mas nakakagulat aray, nakipag-uusap sa dangke. Nakita niyo? Ay talagang wala aray sa hulaw. Talagang aray, gumun aray sa gusto niyang mangyari. Wala hindi na namutaktakan ng kausap niya dangke. Nakipag-uusap.
Sino rito yung nakakakita ng gayon? Yung kinakausap ang gagamba? Ay, mananalo ka ha, malaki ang aming pusta sa iyaw, magagalingan mo. Bibilutin mo agad ng sapot ha. Kagatin mo sa puwit, kagatin mo sa puwit. Meron kang nakitang gayon, malala na ano? Yung himas-himas ang kalapatay, bibilisan mo. Uuwi ka kagad ha. Talaga, iba na. Mas nakakagulat ito ay nakipag-usap sa asno, pinatulan pa. Ganito pala ang nagagawa ng sobrang pag-ibig sa pera. Sa sobrang tindi ng nasa ni Balaam sa ibabayad sa kanya, di na niya naisip na nagsasalita na yung donkey niya. At nakipag-uusap pa siya. Yun ang matindi eh. Pero mas nagulat ako sa sagot ni Balaam. Hindi pa rin niya gets. Sinisisi pa rin niya yung donkey. Pinagdidiskitahan pa rin niya ay ang harang na ipinadala ng Diyos na dapat ay pinasasalamatan niya. Kayo nga, pag mayroong pumipigil sa inyo, para huwag nyo nang ituloy yung ginagawa nyong mali, huwag nyong pagdiskitahan, pasalamatan nyo pa. Dahil hindi gets ni Balaam, inispell na ni Lord. At iminulat ng Panginoon ang mata ni Balaam. Balaam, mali ka! Ikaw ang mali. Ayaw nyo, gusto nyo pa gayon? Gusto pa ba natin yung gayon? Yung ipapamukha na sa iyo? Sakit kaya no? Pamumukha na sa iyo, mali ka! Sinulat na sa mukha mo. Di mo gets? I-spell ka. Ituloy natin ang story. Gusto nyo pag Verse 35. At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Balaam, sumama ka sa mga lalaki, ngunit ang salita mo lamang na aking sasabihin sa iyo ang siyang sasabihin mo. Kaya't sumama si Balaam sa mga pinuno ni Balak. At ito po ang mga sumunod na pangyayari. Kukwento ko na lang. Pagdating ngayon nila doon sa lugar, ipinakita ni Haring Balak kay Balaam ang Israel, nagkakamp. Siguro nakatago sila, nakasilip lang silang ganun. Sabi ni Balak kay Balaam, Balaam, yan ang Israel. Sumpain mo ang bayang iyan, babayaran kita. Ang instruction ngayon ni Balaam, sige, magpagawa po kayo ng 7 altar at mag-o-offer tayo ng sacrifices. Ginawa naman, gawa silang 7 altar, nag-offer ng sacrifices, at isinumpa ni Balaam ang Israel. Pero, pag sinusumpa niya ang Israel, here's what happened, blessings ang nalabas sa bibig niya. Ano nangyari? Parang ganito. Ngayon, sinusumpa kita, bayan ng Israel. Ikaw ay magiging ulo at hindi buntot. You will be a blessing. You will be a blessed city and a blessing to many. Sabi ni Balak, Hoy! Bakit mo bine-bless? Usapan natin, susumpain mo. Sabi ni Balaam, hindi ko rin maintindihan. Sabi ko, susumpain ko. Ulit. Ge. Ikaw, bayan ng Israel. Naku, sayang ang busing ha, yung babayad mo ha. Huwag mong babawasan ha. Ayusin ko na, gagalingan ko na. Ikaw, Israel, sinusumpa kita. Lahat ng lalaban sa iyo'y tatalunin mo. Sabi ni Balak, ano ka naman yan? Bakit ganyan? Hindi ko rin alam. Nagalit si Balak. Sabi ni Balak, huwag mong i-bless, sumpain mo. Anong sumunod na nangyari? Sabi ni Balaam, baka kailangan nating lumipat ng lugar, pahiyang. Lipat sila ng lugar, mas mataas, para mas malakas daw siguro ang powers, ang signal, di ko alam. Pahiyang. Change court. At nung naroon na sila sa mataas, gayon uli, naggawa uli ng altar, nag-sacrifice uli, at pagkatapos, susumpain na uli.
Sinusumpa kita nga bayan ng Israel. Simula ngayon, ikaw ay magiging malakas at walang makakatalo sa iyo. Ay, sa kusala na naman. At sa patatlong ulit, gayon ulay. Instead na curse, blessing ang nasasabay. Numbers 24, verse 10. Ang galit ni Haring Balak ay nagningas laban kay Balaam. Isinuntok ni Balak ang kanyang mga kamay at sinabi kay Balaam, tinawag kita upang iyong sumpahin ng aking mga kaaway, ngunit binasbasan mo sila ng 3 ulit. And you know what happened? They killed Balaam. Pero hindi agad-agad. Nalungkot na agad kayo eh. May pasuspense yan. Tingnan natin ang mga sumunod na pangyayari. Hindi naman agad-agad namatay si Balaam eh, pero mamamatay si Balaam. Pero ito ang mga sumunod na pangyayari. Numbers 25, verse 1. Sino natutuwa rito? Nakakatatlong chapter ka na. Napansin mo? Nagsimula ka sa 23, tapos sa 24 at 25 na. Oh, sipag magbasa ng Bible ng mga taga-JA1 San Jose. Praise God. Basahin natin. Samantalang ang Israel ay naninirahan sa Shittim, ang mga taong bayan ay nagsimulang makiapid sa mga anak na babae ng Moab. Nako. Ay na-inlove sa mga dalagang Moabita ang mga Israelita. Verse 2, sapagkat inanyayahan ng mga ito ang taong bayan sa mga paghahandog sa kanilang mga Diyos, at ang bayan ay kumain at yumukod sa Diyos ng Moab. Nakoy na in love sa mga Moabites na sumasamba sa mga idols, ang mga binatang Israelita. At dahil na in love, sobrang na-attach, ginawa na rin nila ang mga ginagawa ng mga kinainlaban nila. Bagay na alam naman natin hindi dapat ginagawa ng mga Kristiyano, ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Anong lesson dito? Iwasang may hinahangaan ng sobra. Iwasan yung you're giving too much power and authority sa isang tao. Sukdo lang, kahit alam mong hindi na dapat ginagaway, gagawin mo dahil lang sinabi niya. Yun na yan nangyari. Sobrang na-inlove yung mga binatang Israelites doon sa mga dalagang Moabites. Ay sabi siguro ng mga dalagang Moabites, mahal mo ga talaga ako, pogi. Sabi naman nung binata, ay mahal kita, gawin ko lahat para sa iyo. Siya pa rin eh. Meron kami dining ribultong maliit. Ang kataway tao, ang ulo'y liyaw. Ay, ito ang aming Diyos. Ang gagawin natin dito tayo magde-date, kakain tayo, tas luluhod tayo doon. Sasambahin natin iyon. Ha? Eh hindi. Hindi ako sasamba sa ibang Diyos, maliban sa tunay na Diyos. Ay, mahal mo ga ako, pogi. Mahal kita. Ikaw nga lang ang natawag ng pogi sa akin. Siya pa rin eh. Sabay nalaglag yung terente. Matamis iyan. Siya ay di lumakad na. Verse 3, ang Israel ay nakipag-isa sa Baal ng Peor. Yung Baal, yun yung Diyos-Diyosan. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel. Lakdaw tayo, verse 9. Ang mga namatay sa salot ay 24,000. Dahil sa pagsamba ng mga binatang Israelita sa Diyos-Diyosan, sinumpa ni Lord sila. Bagay na hindi magawa ni Balaam. At ang namatay daw sa salot, 24,000. Dahil di masumpa ang Israel, inakit na lang sila sa immoral na relasyon and then to idolatry na nagdala sa kanila ng salot. Planado po ito. At saan nakuha ang idea? Bilang 31:16.
Ang mga babaeng ito, dahil sa payo ni Balaam, talaga, pagkakabait talaga na rin si Balaam na rin. Ang mga babaeng ito, dahil sa payo ni Balaam, ang naging dahilan upang ang mga anak ni Israel ay magtaksil sa Panginoon sa nangyayari sa Peor, kaya't nagkasalot sa kapulungan ng Panginoon. Saan galing ang idea? Kay Balaam. Ano ang sabi ni Balaam? Hindi ko masumpa, pero pwede nating hayaan na ang sumpa na mismo ang dumating sa kanila sa kanilang mga choices. Piliin mo ang sasamahan mo. So this is not about Balaam na lang yung sinamahan niya, kundi yung sinamahan ng mga Israelites that lead them to sin, that lead them sa kapahamakan. Bakit ang isang propeta ay naging sugo ng demonyo? Pera. Isa pang dahilan, sino ang mga taong ito na kasama mo? Kaibigan ba sila o kaaway? Hinahanap ba nila ang Diyos? Hihilahin ka ba pataas o pababa? Sino ang nagpadala sa kanila? Kung nasagot lamang ito ni Balaam, na iwasan sanang siya'y magkasala at mamatay. So medyo tragic po yung ending natin, pero may lesson. And I pray na we will learn the lesson from this story. Ngayon pa lang, makuha na natin ang aral in Jesus' name. At wag nating intayin na we will learn this the hard way. Ang prayer ko, hindi na kailangan pang maranasan natin para matutunan natin. Coming from this story, makuha na natin ang aral ni hindi na kailangang ranasin pa. Once again, ladies and gentlemen, sino ang mga kasama mo? Amen. Palakpakan natin si Lord. So, the following, next Sunday, yung susunod, itutuloy po natin yung part 2. Yan, may part 2 po ito, kaya huwag kang mawawala. Ha? Sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag kang mawawala sa part 2. Hindi lang natin pa itutuloy next Sunday kasi Father's Day. May naka-reserve po tayong topic for Father's Day. Sinong na-bless? May I invite everyone to stand up, please? And we will pray. Lord, salamat po sa biyaya na binuksan ninyo muli ang aming mga mata. Lord, forgive us sa mga panahon, pagkakataon, na may sinabi ka na, pero ipinipilit pa rin namin ang gusto namin. Forgive us, O Lord, if there were times na kami ay naging materialistic, na mas inuna pa namin ang mga material na bagay kaysa sa iyo at sa ipinagagawa at sinasabi mo. Forgive us, O Lord, sa mga panahon na nag-enjoy kami sa company ng mga maling barkada. Forgive us, O Lord, sa mga panahong may mga good influencers na nakapaligid sa amin, niyayaya kami, pero kami yung lumalayo, kami yung umiiwas sa kanila. Forgive us. Forgive us, Lord, kung ang dami-dami ng harang na inilagay mo, pero di pa rin namin gets. Forgive us, O Lord, kung nagalit pa kami sa mga ginamit at sinugo mo para itama kami. Forgive us, Lord. And now, Lord, we want to thank you dahil ang tiyaga mo sa amin. Lord, we pray, huwag po kayong magsawa na maglagay ng mga harang, hadlang, upang kami ay madala mo, malid mo sa tamang landas. We thank you sa buhay ng mga taong ginagamit mo to rebuke us. We thank you sa buhay ng mga taong ginagamit mo to expose us, not to condemn us and not to judge us, pero para maitama kami ng aming lakad. We thank you sa buhay ng mga life group leaders namin na laging nagpapaalala
We thank you sa buhay ng mga nagtuturo sa amin. Thank you, Lord. Dahil ayaw mo kaming mapahamak, gusto mo kaming mabless. Thank you, Lord. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na sensitive sa mga sinasabi at kilos ng Diyos sa buhay niya. Mabilis magets ang mga pangungusap ng Diyos. Pamilya ng Diyos na pinipili na samahan ang mga magdadala at maglalapit pa sa kanilang lalo sa iyo, Lord. Salamat po. I rebuke lahat ng espiritu na nag-iintay sa amin para matuwang sumama sa mga bad company. And I am releasing the grace of the Lord, the wisdom from the Lord to choose yung mga tamang sasamahan. And that's our life group. That's our life group leaders. That's our church mates na ginagawa ang ipinagagawa mo, Lord, at hindi yung hindi. Salamat, Lord. Into your hands, idinededicate, pinagkakatiwala kong lubos ang iyong mga anak. Always be with us. Be with your church. Ang pagsama mo ang nagpapaiba sa amin. Salamat, Lord. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na.